Nagtataka na din ba kayo mga kasari kung bakit ang tagal-tagal lumago ng inyong sari-sari store? Ito po ang ating topic for today's video. Hello sa inyo mga kasari, welcome back again to my YouTube channel. So for today's video guys, ang topic po natin is about, yung mga maling gawain natin bilang isang tindera na nakakapagpabagal sa paglago ng ating tindahan. Ito yung mga wrongdoings natin na akala natin ay makakabuti sa ating sari-sari store. So, yan guys ang ating itatakel. Bigla lang pumasok sa isip ko, alam nyo naman ang atin nyo, kapag biglang may naiisip ay gusto ay maiblog na agad. Ang number one guys is yung ating pangungutang. Yung biglang pumasok sa isip natin na one day mangutang nga ako dito sa lending na to. Baka makatulong to sa biglang paglago ng aking tindahan. Hindi nyo alam guys, lalo pa kayong ibabaon nito pababa. Or lalo pa kayong hihilahin pababa. Kasi nga na imbes na yung kita na ng tindahan nyo, mapapabayad pa doon sa lending na ang laki pa ng interest nila. 'Di ba? Yung kunwari ang i-release nyo ay 5,000 tapos 3,500 na lang yung makukuha nyo sa dami ng kaltas. Tapos babayaran nyo siya ng araw-araw tapos sa tindahan nyo pa kukunin yung mga pang-araw-araw na pangangailangan nyo. Tapos yung tindahan nyo, bread and butter nyo pa. Talagang mababaon kayo nun at yun yung makakapagpabagal sa paglago ng inyong sari-sari store. So hindi naman guys, hindi ko nilalahat lahat ng mga nangungutang sa lending company. Kasi merong mga ibang nangungutang na kaya nilang paikutin na hindi naaapektuhan yung kanilang sari-sari store at mas lumalago pa yung kanilang tindahan. Ibig sabihin kapag ganun guys na umepekto yung pangungutang nila at hindi naapektuhan yung kanilang tindahan, ibig sabihin magaling silang maghawak ng pera. Magaling silang magpaikot mga kasari. Kasi merong mga nangungutang ng lending company na hirap sila. Yung sa unang araw, ayun, may panghulog pa sila. Pero sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, wala na silang maihulog. Kasi nga, ibinili na nila ng mga items, ng mga paninda nila, tapos ang hilig pa nilang magpautang sa mga customer, wala na silang mapaikot, wala na rin silang maipanghulog sa lending. Ayun guys, kung nagagets nyo yung aking sinasabi. Meron kasi akong kakilalang ganon na akala niya, oo, sa unang araw ng release, okay pa, happy pa. Pero sa pangalawang araw, ubos na agad si pera. Kasi nga, ipinapautang niya yung kanyang paninda tapos ang tagal namang magbayad ng mga nangungutang sa kanya. Quincenas katapusan. Tapos, ayun, hanggang sa wala na siyang maipampamili ng kanyang mga paninda, umuunti na rin yung mga paninda niya sa mga sumusunod na araw. Kasi nga araw-araw, 3 beses sa isang araw pa mangutang yung mga customer. So, akala nyo yung lending ay makakatulong sa inyo para mapalago yung inyong tindahan? It's a no. Pero depende pa rin sa taong nangungutang. Hindi ko nilalahat guys. Hindi naman kasi masamang mangutang as long as kaya nating panindigan, kaya nating bayaran yung ating inuutang. Wait lang guys, meron lang magpuputok. Punta naman tayo mga kasari sa pangalawa na nakakapagpabagal sa paglago ng ating tindahan is yung pagkuha po natin ng mga paninda tapos hindi naman po natin binabayaran. Ang pinaka-strategy naman po ng ibang sari-sari store owner, kahit po sila ay kumukuha ng mga items, panggamit nila sa loob ng bahay, binabayaran or inililista nila yan. Tapos kapag may ekstrang pera sila, binabayaran nila sa tindahan mismo nila. Hindi nila tinuturing na kanila yung tindahan at ganun din po, same lang din po sa ginagawa namin. Kaya po hindi masyado naapektuhan yung paglago ng sari-sari store kasi nga po pinabayaran namin mismo yung mga kinukuha po namin dito. Kasi guys, kapag kayo po ay kumuha, kunwari nag-crave kayo, gusto nyo uminom ng juice, kumuha kayo ng isang sachet ng tang, tapos yelo, kumuha ka rin, tapos hindi mo naman babayaran, tapos mamaya syempre pangbara naman, isang piatos, kukuha ka rin, tapos hindi mo naman babayaran. So,
wala na yung puhunan nyo, wala pa kayong pambili ng mga stocks nyo, 'di ba po mga kasari? Kaya yan din ang masama eh. Kaya hindi natin mapalago-lago yung ating tindahan. Doon natin kinukuha lahat ng ating mga pangangailangan, 'di ba mga kasari? So, una pa lang, ganun na yung strategy namin ni Jowa guys. Kapag may pera kami, binabayaran talaga namin or may mga barya-barya dyan sa loob. Kunwari, gusto lang namin ng chichirya, gaya ko. May sarili akong pera sa wallet. Saan ko kinuha yung perang yun? Yun pa yung natira dun sa sahod ko sa ating pagbablog. Sahod natin kay Lolo YT. So, katulad kahapon, uminom ako ng Milo, tapos nagmerienda ako ng isang biskwit, nagbayad ako ng 20 pesos na buo. So, ayun, itinuturing ko na hindi sa akin yung tindahan. Itinuturing ko na customer din ako. Kasi nga, alam ko yung pagro-roll. Alam niyo yung pagro-rolling guys ng benta ng ating tindahan. Kasi, bawat items, bilang na bilang lang naman natin yung tinutubo. 'Di ba? Tapos, andyan sa ate? wala. Bayaran. Ayan po mga kasari. Let's continue. Meron lang bumili at merong dumating na ahente ko ng mga pamipaminta pero hindi ako kumuha sa kanya. Yun nga tayo guys dun sa pagkuha-kuha natin ng mga paninda. Talagang nakakasama din talaga yan eh. Yan yung isa sa nakakapagpabagal sa paglago ng ating sari-sari store. Isa pa dyan guys, yung last topic ko na request ng ating kasari na yung mister daw niya ay kuha ng sigarilyo. Halos maubos na daw yung paninda niyang sigarilyo tapos hindi naman binabayaran, minsan lang. Tapos ayun, hanggang sa naapektuhan na yung tindahan niya, yung pagro-rolling niya. So nagsuggest ako doon na wag na muna siya magtinda para walang makuha yung ano niya, yung asawa niya na sigarilyo. Pero may isang nag-comment doon sa vlog ko, paano naman kung pera naman ang kinuha, 'di ba? So parang ano din no, matalino din yung mga commenters natin sa vlog eh. Tapos, ayun guys, ano pa ba ang nakakapagpabagal? Siguro yung pagpapautang natin, mga kasari, sa mga customer natin na hindi good payer. Tapos, ang tagal pa nila bago bayaran yung items na kinuha nila. Tapos, wala naman tayong pang-abono dun sa kinuha nila. Siguro, worth 500 hanggang 1K yung nautang sa atin. Tapos, months na hindi nababayaran, 'di ba? Tapos tayo bilang tindera wala naman tayong pang-abono doon. So naapektuhan yung pambili natin ng mga paninda, 'di ba? Pagpalagay nyo na 1K 'yon. Sa 1K marami na tayong mabibili. Ilang tay na 'yon ng ng kape, 'di ba? So naapektuhan yung pagro-rolling natin ng mga paninda natin dito sa tindahan hanggang sa umunti na lang yung nabibili natin kasi nga nasa pautang lahat yung ating isa yan guys sa nakakapagpabagal din talaga eh sa paglago ng ating sari-sari store. Kaya nung nag-start ako guys magtindahan, talagang inano ko muna kahit alam naman ng mga customer na katatayo mo lang, kakastart mo lang, meron talagang mga nagtatangka na mangutang. So, it's a no agad. Kasi, nag-start ka pa lang eh. Paano lalago yung mo? Lalo na kung nagsimula ka lang sa maliit, 'di ba? Sa maliit na puhunan. Paano mo mapapalago kung ipapautang mo agad-agad, 'di ba? Tsaka na lang kapag malago na at may pamalit ka na dun sa mga inuutang nila. So, yan lang mga kasari ang masishare ko sa inyo na mga maling gawain ng mga ibang tindera kung bakit hindi agad-agad lumalago yung kanilang sari-sari store. So, merong mga ilan dyan na mga ginagawa ko dati na hininto ko na. Kaya siguro, ayan, kahit papano, lumago na ulit yung ating sari-sari store. Kasi 'di ba guys, halos maubos yung laman no na-aksidente kami. Ilang months si Jowa ang nagpatakbo ng tindahan. At iba talaga yung pagpapatakbo natin sa pagpapatakbo ng ating mga partner, 'di ba mga kasari? So, ayun po, sana nagkaroon kayo ng kaalaman, nagustuhan nyo itong aking topic for today. And shoutout po sa lahat ng aking subscribers, organic viewers, silent viewers, sa lahat ng commentors sa mga vlog na ina-upload ko. Thank you so much po sa patuloy na pagsuporta dito sa aking YouTube channel. Happy selling po sa inyong lahat and God bless po. Bye guys!